Saturday ay papasok po ang November 1. Kaya alam naman natin na sa November 1, marami po ang mga Kristiyano, inalam ko kung okay ba na dumalaw sa mga patay na kamag-anak. Pero naalala ko, hindi ko lang ma-remind yung verses. Naalala ko na mayroong isang lingkod ng Panginoon na inadvisean ng ating Diyos na pwedeng dumalaw sa Yumao, sa puntod ng Yumao, at doon magkaisa ang kamag-anak na magpalakasan sa salita ng Panginoon. Kaya ngayong November 1, na ilalarawan na pwede namang dumalaw sa puntod basta nandoon tayong mga pamilya na nagpapalakasan. Pero yung tinatawag na Halloween, medyo inalam din natin, medyo hindi siya applicable sa atin. Ang ating pong topic ngayong gabi, kung bakit nadaanan po natin yon, because death and life or death, life, and resurrection of our Lord Jesus Christ. Maging ang ating pong Panginoon, katulad ng sabi ng ating pong key verse, na maging ang ating Panginoong Jesucristo ay namatay. Amen? At siya po'y muling nabuhay. Alam niyo po, ang pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo pagkatubos niya sa ating mga kasalanan. At gusto kasi ng mga Pariseo, ang mga kritiko ng ating Panginoon, na ilihim ang pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoon. Kaya ang mga alagad po ay sila po ay kinrucify din na alam niyo yon, na tinuturuan na wag sabihin ng ating Panginoon Jesucristo ay muling nabuhay. At dahil doon, ang mga alagad po ay dumanas ng paghihirap. Dumanas din sila ng yung tinatawag na panunuligsa or crucify, At nagulat po ako kasi even Peter, pinako rin pala siya sa krus ng pabaliktad, Hallelujah. Yung ibang mga alagad ay talagang nilagari para lang sabihin na ang ating Panginoon ay hindi po nabuhay. Pero hindi, kumbaga siyempre bilang sila po ay saksi na ang ating Panginoon ay muling nabuhay. Kaya dito na ilalarawan po na ang paglilingkod sa Panginoon talaga, death or alive, ika nga, Kumbaga, sa mamatay at sa mabuhay, pakinabang po ang ating buhay pag tayo po'y nasa Panginoon. Ito po, yung number 1 po ating tatalakayin about death. Alam niyo po, ang Biblia po ay dalawa ang itinuturo ng Biblia ng kamatayan. Kamatayang pisikal and kamatayang spiritual. Yung death ay, ang sabi po dito, sa aklat po ng Revelation. Aklat po ng Revelation chapter 2 o chapter 21 verse 8. Ang sabi po dito, Revelation chapter 21 verse 8, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga makipakiapid at sa mga mangangaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Sabi po naman dito sa 1 Corinthians chapter 15 verse 3, ang sabi po dito, sapagkat ibinigay ko sa inyong una sa lahat ang aking
ang akin namang tinanggap na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Sa Romans chapter 6 verse 4, ang sabi po, tayo ngay nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din namang tayo'y mga makakalakad sa panibagong buhay. Alam niyo po yung death na ito. Ang death po ay isang kaparusahan. Ang death po ay isang larawan ng wala ng pag-asa, ika nga. Ano po? Kaya kaya nga pagka sa mga for example halimbawa sa lamay, 'di ba? Minsan pag may mga mag-anak or mga taong yumauna na punong-puno ng karamdaman, tapos sila'y namatay, sasabihin nila, o yan, nagpahinga na. No? Pero hindi nila alam na yung physical death ay hindi po kapahingahan kapag siya po ay hindi naglingkod sa Panginoon. Hindi masasabing kapahingahan ng kamatayan, physical, kapag hindi po tumanggap sa Panginoon. Hindi po nanampalataya sa Panginoon. Ang death po ay isang kaparusahan o isang sumpa. Amen. Pero katulad ng akin pong nilagay na na conclusion o ng introduction. Ang introduction na inalagay ko po is showed how God solved the problems. Yung problema po na ito, hindi natin kayang solusyonan. Yung binabanggit ng Biblia ng kamatayan, wala tayong kakayahan po na hindi natin kayang solusyonan yung kamatayan na yan. No po? Hindi natin kayang dalahin yung sarili natin doon sa kaligtasan ng ating buhay. Diyos po ang gumawa ng paraan para ang kamatayang naka-ready o nakaamba sa atin ay hindi po natin maranasan yung tinatawag na pangalawang kamatayan. Kasi po, yung physical death, ay noong hindi pa kasi nagkasala ng tao wala pong kamatayang physical Di po ba? Nung hindi pa nasa Garden of Eden pa sina Eva and Adam, ay wala pang kamatayang physical. Pero noong sila po ay natukso ng kaaway, doon po pumasok sa kanila ang judgment ng kamatayan. Kaya nga maraming nagtatanong, sila ba'y namatay nung kinain nila yung puno ng pinagbabawal, yung bunga na pinagbabawal ng Panginoon? Yes, namatay po sila. Pero hindi kaagad-agad. Amen? Hindi po kaagad-agad. Hindi kaagad-agad sila namatay, pero pumasok ang kamatayang pisikal. Hallelujah. Kaya ang kamatayan po ay hindi po natin ikababahala yung kamatayang pisikal once na tayo po'y naglingkod sa Panginoon. Kasi may binabanggit po ang Biblia sa aklat po ng dito po sa aklat po ng First Thessalonians, unang Thessalonica chapter 4 verse 14. Start ko po sa verse 14, mga kapatid, ng unang Thessalonians chapter 4 verse 14. Ang sabi po dito, sapagkat kung tayo'y nagsisisampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Kristo ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Hallelujah. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayong nangabubuhay
na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa pangatutulog, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Kaya't mga galiwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Dito na ilalarawan po mga kapatid, no? Bagamat may death, bagamat may kamatayang pisikal, balang araw, tayo po'y bubuhayin ng Panginoon. Basta't tayo po'y naglingkod, tayo po'y nanampalataya sa Panginoon, tayo po'y tumanggap sa Panginoon, tayo po ay parang nangatutulog lang. Yung kamatayang pisikal natin ay parang nangatutulog lang, na isang araw, pagdating ng Panginoon, tayo po'y bubuhayin muli ng Panginoon. Hallelujah. At maging yung mga natirang buhay, sila po ay papasailan lang din. At harapin natin ang Panginoon. At tayo'y mapasapiling niya magpakailanman. So, itong death na ito mga kapatid, mararanasan lamang po ang kamatayan. Yung pangalawang kamatayan kapag ang tao po ay hindi naglingkod sa Panginoon. Kaya nga tayo po mga mananampalatayan ngayon, di ba? Isinishare natin ang gospel. Isinishare natin ang kaligtasan. Isinishare natin yung gospel ng Panginoon. Wala naman po tayong kayang gawin po kundi i-share ang gospel ng Panginoon. I-share ang pagliligtas ng Panginoon. I-share ang salita ng Panginoon. Hanggang doon lang naman po yun Then, the more na isinishare natin yung gospel, isinishare natin yung salvation, isinishare natin ang Panginoong Hesus sa buhay nila, amen, then ang Panginoon naman po'y kikilo sa kanilang buhay. Ang Panginoon naman po ay gagalaw sa kanilang mga puso. Amen? The more na isinishare natin, binabahagian natin sila ng salita ng Panginoon, hindi nila mararanasan yung pangalawang kamatayan, yung death. Ang death po is sabi ko nga po, ang death po ay isang parusa. Amen? Ang death po ay isang parusa, ang kamatayan po ay isang kasalanan. Amen. Kaya nga pumasok ang kasalanan o pumasok ang kamatayan sa atin, physical death, because of sin, dahil sa kasalanan. Amen po. At para maiwasan po yung pangalawang kamatayan, kinakailangan po tayong manampalataya, maglingkod at tanggapin ang Panginoon sa ating buhay. Amen? Glory to Jesus. And then ito po yung pangalawa, yung life. Hallelujah, yung life. Ang meaning ng life, hallelujah, is kaligtasan, yung salvation sa buhay natin. Lagi po nating tandaan na yung kaligtasang natanggap natin sa Panginoon, biyaya po ng Panginoon. Regalo po ng Panginoon sa atin. Amen? Regalo po yan ng Diyos. Hallelujah. Dahil siya po yung gumawa ng paraan. Sabi ng Romans chapter 3, Romans chapter 6 verse 23, ang sabi po glory to God. Romans, hallelujah. Glory to Jesus. Romans chapter 6 verse 23. Dito itong Romans chapter 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan
kay Kristo Jesus na Panginoon natin. May nagtanong po sa akin dito noong nung ibinuis ko po ito sa evangelism. Sabi niya, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sino yung namatay? Sabi niya, sino yung tinutukoy niyang kabayaran ng kasalanan? Parang alam niyo 'yon, parang ang tinutukoy po niya dito is si Kristo yung namatay, no? Si Kristo yung namatay, hallelujah, na siyang naging kabayaran ng kasalanan. Pero itong verse na ito, kung atin pong unawain, ang kabayaran ng kasalanan natin, tayo po'y mamamatay. Amen po. Tayo po kaya pumasok ang kamatayan sa atin dahil sa kasalanan natin. Hallelujah. And then dito sa pangalawang sinabi po niya, datapwat ang kaloob. Mayroon pong conjunction eh. Mayroon pong sinabi na datapwat. Amen? Kung sa English po, sabi po niya, but the gift of God. Yung but. Pero, sabi po niya hindi naman niya sinabi na na ang Panginoon Kumbaga, pero sabi niya dito, ang sabi niya, pero, hallelujah, ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Yung life ay, yung buhay na walang hanggan, ay ang ating Panginoon ang naging dahilan. Amen? Ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan po ng ating Panginoong Kristo. Kaya sa panahon po natin ngayon, marami pong mga katuruan na pag member ka dito, ganon, maliligtas ka, basta ikaw ay doktrinado, bautisado, basta ikaw ay member. Kaya yung iba hindi na nila pinagdadala ng Bible, hindi na nila, basta makinig ka lang sa propeta, sa sugo, mga ganon. Pero hindi po napakalinaw na sinabi po ng Biblia na ang kaligtasan po'y regalo ng Panginoon sa pamamagitan lang ng ating Panginoong Kristo. Hallelujah. Glory to Jesus. Kaya itong life, ang sabi ng aklat ng John chapter 10 verse 10 na naparito ang magnanakaw upang magnakaw, pumatay at magwasak. Subalit naparito ang ating Panginoong Kristo na upang magbigay ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Naparito ang ating Panginoong Kristo, hallelujah, para magbigay ng buhay. Amen? Magbigay ng buhay. Sabi ko nga sa introduction, show how God solved the problems. Ipinakita ng ating Diyos kung paano niya sinolve yung problema na hinaharap po natin. Yung walang kapag-apag-asa na ang hirap i-refer, ang hirap solusyonan at wala talagang solusyon sa atin. Pero dahil sa pag-ibig ng Panginoon sa atin, dahil sa, alam niyo yun, dahil sa ang ating Diyos ay punong-puno ng pag-ibig sa atin, gumawa po siya ng paraan. Ipinakita ng Diyos Ama kung papaano niya tayo bibigyan ng isang buhay. Isang buhay na ganap at kasiyasiya sa ating pong buhay. Amen. Kaya nga naalala ko po yung sabi ng ating missionary, ni Ma'am Beverly, na hindi dahil tayo ay mabait, hindi dahil tayo ay may pag-ibig sa kapwa, kaya tayo naglilingkod sa Panginoon. Dahil tayo ay naglilingkod sa Panginoon, tayo ay nagpapatuloy sa Panginoon dahil sa biyaya at kahabagan at pag-ibig ng Diyos sa ating buhay.
Yes, amen po. Lagi nating tandaan yung life na ibinibigay na yung life na mararanasan po natin, galing po yan sa Panginoon. Diyos po ang may akda, Diyos ang gumawa ng paraan, Diyos ang nagpakita para tayo po ay magkaroon ng buhay. Amen. Para yung kamatayan ay hindi natin maranasan. Yung kamatayan sa kabilang buhay. Sabi nga doon sa kamatayan sa kabilang buhay no po, yung sa asopre, amen? Sa nagliliyab na asopre na siyang ikalawang kamatayan. Hindi na natin maranasan po yun. Dahil nandito na tayo sa isang buhay. Isang buhay na ganap at kasiyasiya dahil sa ating Panginoon. Amen? Naalala niyo po ang ating Panginoon, di ba? Nung siya po ay nandoon sa krus ng Calvary. Nung siya po ay nilatigo, dinuraan, lahat ng panlalait, naranasan po ng Panginoon. Pero anong sabi niya doon sa first word ng ating Panginoon? Father, forgive them. Amen? For they do not know what they doing. Patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Grabe. Hallelujah. Amen? Magmamanifest lamang din sa atin yung bagay na yan. Hallelujah. Kapag ang ating puso ay magkaroon ng martir na puso, ika nga, no? Yung bang, alam niyo yun? Yung bang maging pag sinabi kasing martir, yung innocence na damdamin. Kasi po ang ating Panginoon Kristo po, 'di ba, siya po ay siya po ay nagturo, siya po ay nagpagaling, lahat ginawa po ng Panginoon, bumuhay ng patay, dinudumog siya eh. Kahit saan siya pumunta eh. 'Di ba, nagpakain siya ng 5,000 people at gumawa siya ng himala, nakita sa kanya ng mga tao. Kaya kahit saan siya pumunta, hallelujah, kahit saan siya pumunta, nandoon talaga siya. Kaya nga naalala ko yung nag-scroll ako noon dito sa cellphone, yung nagsalita si President Trump na sabi niya ang pinaka-famous ay hindi ako, sabi niya. Ang famous ay hindi ako. No, not me, sabi niya. Ang famous ay walang iba, Jesus Christ, sabi niya. Hallelujah. Totoo naman po 'yon. Ang pinaka-famous. Hallelujah. Dahil kahit saan siya pumunta, dinudumog siya ng tao. Pero ang pinagtatakahan natin, nung siya na po ay na-crucify na, nandoon na sa krus ng Calvary, nandoon na, nilalatigo na siya, walang mga tao, yung mga taong sumusunod sa kanya, nakatingin lang. Yung mga taong sumusunod sa kanya, sila pa, sabi ng Biblia, sila pa yung number one na nagsusulsul, no, sa mga Pariseo, sa mga nag-crucify sa ating Panginoon. Bakit kaya? Amen? Hallelujah. Kasi po, nung siya po ay nandoon sa krus ng Calvary, ang isa sa naalala ko po na sinabi ng ating Panginoon bago po siya malagutan ng hininga. Hallelujah. Sabi niya, I tears. Nauuhaw ako, sabi niya, di ba? Kaya pinainom siya ng suka. Pero in spirit, nauuhaw po siya. Nauuhaw ang Panginoon sa totoong pananampalataya. Yes, naniniwala po ako until now. Nauuhaw ang Panginoon sa totoong pagsunod sa Panginoon. Sa totoong pusong mananampalataya. Sa totoong pananampalataya, pagtitiwala sa ating Panginoon. Hallelujah. Kasi nasaksihan po ng ating Panginoon nung siya po ay actually ang ating Panginoon Kristo po, ang edad lang ng ating Panginoon ay nasa almost 33 years lang siya eh.
Bata pa, di po ba? 33 years lang. Ilang taon lang yung mission niya. Pero marami na siyang pinakitang himala. Hallelujah. Marami ng marami na siyang ginawa. Hallelujah. Pero yung mga sumusunod sa kanya, nakita niya, no, na hindi man lang siya ipinagtanggol or either sila pa, di ba? Even Peter, si Pedro po ay nasukat po yung kanyang pananampalataya. Sabi nga ng ating Panginoon sa kanya maikatlo mo akong ikakatwa, maikatlo mo akong itatanggi, sabi kay Peter. Hallelujah. At nangyari po yun. Pero ang kagandahan po doon is, si Peter po ay talagang sobra siyang nagsisi. Amen? Sobra talaga na marugdog yung damdamin niya, na-realize niya yung sinabi ng Panginoon na ikakatwa mo ako ng 3 beses. At nung nangyari po yun, grabe ang pagsisisi ni Peter. Ang kailangan lang naman ng Panginoon sa atin yung pagsisisi. Ang kailangan lang naman ng Panginoon sa atin, accept natin yung pagkukulang natin. Hindi big deal sa Panginoon yung pagkakamali. Lahat nagkakamali. Hindi tayo perfecto. Hindi big deal sa Panginoon yung mga nangyayaring pagkakamaling nagagawa natin para hindi mo makamtan yung buhay na walang hanggan. Hindi big deal sa Panginoon yung karumihan natin. Hindi big deal sa Panginoon yung ikaw ay maduming-madumi na sa buhay na ito para hindi ka magkaroon ng buhay. Hindi big deal sa Panginoon yung nangyari kahapon, yung nangyari kagabi, nangyari sa taon, nangyari nung nakaraang taon. Hindi big deal sa Panginoon po yan. Ang tinitignan ng Panginoon kung papaano tayo humakbang magsisi. Hallelujah, palapit sa Kanya. Amen. Hallelujah. Na upang makamtan natin yung buhay na sinasabi ng ating Panginoon. Hallelujah. Kasi po, likas sa tao po ang kasalanan. Nariyan na Nariyan na yung kahinaan ng laman. Sabi nga, may testimony nga sa Biblia na kung ano yung gusto kong gawin, yun ang ayaw kong gawin. Kung ano yung ayaw kong gawin, yun ang gusto kong gawin. Naglalaban amen po. Naglalaban. Kaya nga sabi ni Apostol Paul, kung gusto mo talagang sumunod sa Panginoon, mamatay ka sa sarili. Sabi ng Panginoon. Ibig sabihin yung mamatay is nagre-represent na kung saan hindi na ikaw ang masusunod dapat. Hindi na yung sarili mo ang masusunod. Hindi na yung sarili mo lagi ang hari sa iyong buhay, kundi ang Panginoon na. Ang pangunahin na sa iyong buhay ang Panginoon. Hallelujah. Ang dapat nang masunod sa iyong buhay ang Panginoon. Ang dapat nang gumagalaw, kumikilos at dumidesisyon na sa iyong buhay ang Panginoon. Ang lahat ng bagay sinasanggumun mo na sa Panginoon. Amen? Kung ano yung ayaw ng Diyos, ayaw mo na rin. Kung ano yung gusto ng Diyos, gusto mo na rin. Hallelujah. Ganun po niya tayo minomotivate para makamtan natin ang buhay. Amen. Minomotivate muna natin. Iniready po ng Panginoon lahat. Parang paglikha lang yan ng Panginoon, 'di ba? Kung papansinin natin yung logic ng paglikha ng Panginoon, nilikha muna niya yung langit at lupa. Nilikha muna niya yung mga ibon, yung mga hayop, yung lahat ng kailangan ng tao. Then nung nakita ng Panginoon na okay na, hallelujah, kumpleto na yung kailangan ng tao, then sa kanya nilikha ang tao. Nilikha niya si Adam. Hallelujah. Amen. At nung nakita naman niya si Adam na nag-iisa, sabi niya malungkot Parang hindi maganda na ang lalaki nag-iisa. Amen. And then pinatulog niya si Adam, nung tulog na si Adam, sa kanya kinuha sa tadyang. Hallelujah, no? Yung tadyang niya ginawa niya si Eve. So, pansinin natin yung creation pa lang, yung paglikha pa lang, niready ng Panginoon muna yung kailangan ng tao. Hallelujah. Bago niya tayo nilikha. Even salvation, even life. Hallelujah. May problema, may kamatayan.
Ang tao wala nang panahon sa Diyos. Ang tao ay nagpapakasama na. Ang tao ay walang matuwid, wala kahit isa, sabi ng aklat ng Mateo. Walang nakikitang sumusunod, lahat ay pumupunta sa kapahamakan. Hallelujah. Pero gumawa po ang Diyos ng paraan. Tinarabaho po ng Panginoon ang buhay para sa atin. Naglagay po ang Panginoon ng paraan. Naglagay po ang Panginoon ng kaligtasan. Hallelujah. Naglagay po ang Panginoon na para makamtan natin ang buhay na walang hanggan sa ating buhay. Amen? Hallelujah. At sabi nga John 3:16 For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believeth in Him shall not perish but have an everlasting life. Binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, ang ating Panginoon. Sabi nga doon, napaka-clear, upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya, hindi mapahamak. Hallelujah. Hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Para makamtan natin ang buhay na walang hanggan, pamamagitan ng ating Panginoong Kristo para sa pananampalataya sa Kanya. Amen. Kaya nga sabi sa John chapter 14 verse 6 I am the way, sabi ng Panginoon. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me, sabi ng Panginoon. Siya lamang ang tanging daan ng kaligtasan, ang Panginoong Kristo. Grabe yung pag-aayos niya, no, ng problema. Hallelujah. Yung tao ang gumawa nakagawa ng problema kung titignan natin. Tao ang sumang-ayon sa problema kung titignan natin. Tao ang lumayo sa Panginoon kung titignan natin. Tao ang umayaw sa Panginoon. Tao ang umaayaw kung titignan natin. Pero dahil sa laki ng pag-ibig ng Panginoon, dahil sa pagmamahal niya sa atin, gumawa siya ng paraan. Kung papansinin natin, hallelujah, sinong magulang ang ibibigay ang kanyang anak para sa atin? Di po ba? Kung sa atin, sarili lang, di ba? Hallelujah. Pero dahil sa pag-ibig ng Panginoon, binigay niya ang ating Panginoong Kristo sa atin. Hallelujah. Kaya nga kung papansinin natin yung ginawa ng ating Panginoon, hallelujah, nung naging example siya, nung siya'y nanalangin, sabi niya, wag mo na, dahil sa kanyang, alam niyo po, ito po'y larawan kung papaano niya inayos yung ating pong buhay. Sabi ng Panginoon, wag mo nawang iparanas ang saro ng kahirapan na ito, ang saro ng paghihirap na ito. Pero hindi ang kalooban ko ang maganap, kundi ang kalooban mo. Sabi ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Minsan dumarating talaga yung time na dapat mong, alam niyo yun, para makamtan yung buhay, para makamit yung buhay natin, yung buhay na inihanda ng ating Panginoon, yung buhay na nakaredy para sa atin, kailangan mong i-give up ang isang bagay. Masakit man, pero not my will, Lord, but yours, sabi niya. Amen? Hindi yung kalooban ko, kundi ang kalooban mo, Panginoon. Marami pong senaryo sa buhay natin yung ganyan. Amen? Marami pong sitwasyon ng buhay natin. Hallelujah. Na kung saan kailangan mo talagang magtiwala sa Panginoon. Amen? Kailangan natin magtiwala. Alam niyo po, kung titignan natin, sa paglilingkod natin na ito, kung titignan lang natin, wag natin ma-misinterpret. Hindi naman niya kailangan yung gagawin natin eh. Amen? Wala naman siyang kailangan sa atin eh. Amen po? Kasi kahit wala tayo, Diyos pa rin siya eh. Hallelujah. Yung mga sacrifices na ginagawa natin, hindi naman niya kailangan actually yan eh. Sa totoo lang. Pero bakit natin ginagawa? Kasi tinuturuan niya tayong magtiwala sa Panginoon. Tinuturuan lang tayo na kung paano manampalataya, magtiwala sa pwedeng gawin ng Diyos sa ating buhay.
Amen? Hallelujah. The more kasi po na lumalagay tayo sa sitwasyon. Hallelujah. For example, amen, ako sa totoo lang, super blessed po ako, lalo na sa buhay ni Ma'am Beverly. Yes. Sino tayo? Sino ako para tulungan niya, di ba? Sino tayo para bigyan niya ng atensyon? Sino ako para, alam niyo yun, para pagmalasakitan niya? Sino ako para, sino kaming pamilya, sino kaming mag-asawa para bigyan niya ng atensyon? Kumbaga, Nahulog alam ba niyo ako? yun, nawawala ako. Okay na po ba, mga kapatid? Praise God. Amen. Amen, Pastor. Opo, thank you po. Ayun, balik ako sa testimony. Ayan. Kumbaga sa atin, ayan, ang ating missionary, hallelujah, ang ating Ma'am Beverly. Grabe yung heart niya. Di po ba? Actually, kami rin po, lubos kaming nagpapasalamat sa kanyang buhay. Kasi sino kami, sabi ko nga sino kami para abutin din niya at kumbaga makibahagi sa mga problema. Yun naniniwala po ako, bunga ng kanyang pananampalataya. Amen. Bunga ng kanyang pananampalataya. Kasi sabi ng Panginoon, anumang gawin mo sa mga maliliit na bagay na ito, sa mga maliliit na tao na ito, hindi mo sa kanya ginawa mo para sa akin. Amen. Ganun po ang isang maging sa ating Panginoon. Pag tayo giver sa gawain ng Panginoon, actually po kung titingnan natin, di naman kailangan ng Diyos 'yon. Pero bakit natin ginagawa? Kasi tinuturuan tayo ng Panginoon paano magtiwala, manampalataya sa ating Diyos. Amen? Hallelujah. Kasi po, naglagay na po siya ng buhay. Hallelujah. And then tayo po, ang gagawin lang natin, sumunod sa ginawa ng Panginoon sa atin. Amen. Glory to Jesus. And then resurrection, mga kapatid. Hallelujah. Dito po mga kapatid, about sa resurrection ng ating Panginoon, katulad ng akin pong sinabi kanina, lahat po ng mga namatay, lahat pong mga namatay na naglingkod sa Panginoon, wala po tayong pangamba. Mawala man tayo sa mundong ito, given naman po yan sa totoo lang, tayo, dalawa lang naman ang hinaantay natin Either tayo ay kunin ng Panginoon na buhay, kung yun yung tinatawag na rapture, or either mamatay man tayo, pero balang araw, dahil tayo po'y naglilingkod sa Panginoon, tayo po'y bubuhayin muli ng Panginoon, din makakasama natin siya habang buhay. Dahil sa ang ating Panginoon po, yung pag-resurrection ng ating Panginoon, yung pagkabuhay na magauli ng ating Panginoon, then doon po talaga nag-start yung napakalaking biyaya para sa atin. Amen? Hallelujah. Doon po nag-umpisa yung grabe pong biyaya na nararanasan po natin sa panahon natin ngayon. Mula doon sa walang pag-asa, nabigyan na po tayo ng pag-asa dahil sa ating Panginoon. Kaya nga sabi sa aklat ng Romans chapter 10, if you confess sa ating sarili, sa ating mga labi, kapag tayo po'y nagsabi sa ating labi, na galing sa puso natin ng may pananampalataya na ang ating Panginoon Kristo'y namatay at muling nabuhay, maliligtas ka. Amen? Kaya napakahalaga po na ang ating Panginoon Kristo ay sampalatayanan natin na siya muling binuhay, muling nabuhay. Hallelujah. Amen. At yan ay magiging part po ng ating pong salvation sa ating buhay. So yun lang mga kapatid. Hallelujah. Alam ko po marami rin po kayong rema about death and life. Amen.
Hallelujah. At sa resurrection ng ating pong Panginoon. Dahil mayroon pong Panginoon, mayroon tayong Panginoong Sukristo. Hallelujah, na naparito. At yan po ay nagbigay ng pag-asa po para sa atin. Amen. Siya po yung nag-solve. Amen. Ang ating Diyos ang nag-solve sa lahat ng problema. Amen. Siya po yung nag-ayos sa atin. Kaya nga, yung salvation nga natin, di ba? Yung kawalan nga ng pag-asa, inayos ng Panginoon sa atin. Oh, much more pa na tayo pong mga Kristiyano na mananampalataya na dumadanas ng problema. Pero laging nandyan ang Panginoon. Alam nyo, glory to God, praise the Lord, dahil mayroon po akong testimony sa inyo. Biyaya ng Panginoon, may bubong na po yung church natin. Praise the Lord. Hallelujah, may ginamit po ang Panginoon. Nagkaisa po. Hallelujah, kapag sa maliit na bagay, pagka maliit man, pero nagkaisa. Amen? Hallelujah, nakakanta. Bagamat walang dingding, pag umuulan, medyo sumasapli, may pero ang biyaya ng Panginoon. Wow, hallelujah. Amen. Dahil nung kami po ay nag-evangelism, hallelujah, at mayroon ng matagal nang umatin sa amin. Noon pa, hallelujah, nahipo ang Diyos ang kanyang puso. Tinawagan niya ako. Sabi niya, Pastor, sabi niya gano'n, pupunta ako diyan. Titignan ko yung pinagdadausan niyo. Ba, praise the Lord, kala ko kung yung pala, mayroon na siyang yero, mayroon na siyang dinalang mga marunong gumawa. Kaya praise the Lord. Sabi ko, yan ay bunga ng ating panalangin. Amen? Kaya hindi po sayang yung mga prayers natin. Amen? Kaya salamat sa Panginoon sa milagro na ginawa niya sa atin. Hallelujah. Sabi ko nga po yung death nga yung wala nga tayong pag-asa inayos ng Panginoon Amen? How much more? Hallelujah, yung buhay natin na naglilingkod na tayo sa Panginoon. Amen? Glory to Jesus. Kaya bagamat kaya ang ginawa ko, ako na yung nag-labor, hallelujah, kinabit namin yung mga binili nila. Praise the Lord. Hallelujah. At ayun, salamat sa Panginoon. Kahit na malakas ang ulan, panatag na po tayo. So, yun po, salamat po. At yan po ay, sabi ko nga po, yan ay bunga po ng ating mga panalangin. So, salamat sa Lord sa gabing ito. Amen. At sa ating pong platform. Hallelujah. Na patuloy na marami pong minomotivate, hinuhubog ng Panginoon sa platform na ito na maging leader. Hallelujah. At maging missionary balang araw din. So, yun po mga kapatid, at tayo po'y manalangin. Father God, maraming salamat po sa gabing ito. At patuloy, Lord, na pinaalala mo muli, Lord God, kung paano mo inayos yung mga problema, inayos yung kaligtasan namin, inayos mo yung wala nang pag-asa kami, pero gumawa ka pa rin ng paraan, Panginoon, na ayusin yung mga problema po namin, lalo na sa kaligtasan po namin. Thank you, Lord, sa pag-ibig at pagmamahal mo po sa amin. At hayaan mo po, Panginoon, na patuloy ka namin mapaglingkuran, maparangalan sa aming po mga buhay. Maraming salamat, Lord, sa lahat na nasa platform. Salamat, Lord, sa daily devotion and Bible study platform, Father God. Po namin. Thank you, Lord, sa kanyang buhay. Sa gabing ito, Panginoon, salamat sa tagumpay ng iyong gawain, Panginoon. Salamat po, ibinabalik ko po, Diyos, ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, parangal at pagsamba. Ito pong aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.